Sa pagtalakay sa plenaryo ng proposed 2024 budget ng Commission on Audit o COA, lumabas na ino-audit ngayon ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 125 million pesos na confidential fund noong 2022. Naging kontrobersyal ang pondong ito dahil inirelease ito ng Budget Department sa OVP mula sa contingent fund sa basbas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa COA, legal ang pag-release ng pondo, taliwas sa sinasabi ng ilan na labag ito sa saligang batas. Ayan alam nyo, ito ang isang matindi dito Okay? Ang highlight nitong mga news, although dito sa 24 oras iba, ang highlight ng mga news ay yung 125 million na pondo ng OP na inilipat sa OBP. Okay? Ito yung sinasabing contingency fund na inilipat from OP to OBP na 125 million nung 2022 kasi tatandaan natin, yun yung pag-change ng administrasyon. Siyempre, wala pang budget doon ang OBP, hindi pa nakalagay yung confidential fund doon. Kaya, ang tawag dito, ito ho'y late na ibigay. So, inilipat na lang yung contingency fund ng OP sa OBP. Okay? Nilipat lang 125. Pero sinagot ho ng COA. Ang sabi ng COA, wala pong illegal sa ginawa ng OP. Okay? Yun ang linawin ho natin dito. Kasi yung iba dyan, ginagawan kagad ng istorya, sinisilipan, bakit ginamit lang sa loob ng 11 na araw? Nilinaw naman ng COA po na wala naman pong illegal. Although, sabi ko nga, kailangan din talaga magpaliwanag ng Office of the Vice President kung ito ay saan ginamit. Although, sabi nga nila, it's confidential fund. So, hindi pa pwedeng i-detalye. Okay? Ngayon, maaari namang sagutin kasi wala namang issue dito Sa totoo lang, ito ho ay legal. Okay? Linawin natin na legal ang ginawa ng OBP. So, wala akong problema dito. Ngayon, hina-highlight lang para lang, alam mo yun, grabe, 125 million ginamit sa 11 days. Yan yung hina-highlight lang. Pero ito ba'y bawal? Hindi ho bawal ito dahil sinabi na nga ng COA kasi wala namang problema, hindi naman illegal. Ngayon, kung ito ba'y nagamit sa tama o hindi, wala tayong paraan para malaman ho ito. Bakit to kanyo? Kasi nga, confidential fund ho ito. Kaya yung mga putak ng putak dyan, at nagagalit sa confidential funds, sana ito mga kongresista at mga senador na ito, kaysa sa pumutak ng pumutak, gumawa na lang ng batas. Sabihin nila, ito lang ang pwedeng confidential funds sa mga ganitong ahensya at ito lang yung ahensya na pwede. Kung wala, ano magagawa natin? Kung ito illegal, ano magagawa natin? Wala. Pumutak lang ng pumutak. Di ba? Hindi natin talaga, anong gagawin na? Kasi madali naman mag-isip Di ba? Isipin natin, ninakaw yan, binulsa yan. Pero maisipin natin ganun, di ba? Pero may preba tayo, wala. O anong tawag sa atin? Chismoso, chismosa. Di ba? Tama, sabi nga nito ni Diego, pero yung Okada issue na putok sa iba't ibang news outlet sa ibang bansa, di na binalita dito. Tama, correct. Kasi nga, namimili ho ang media. Depende ho kung ano ang binibigay sa kanila. O ito ba'y pamerienda? O ito ba ay talagang malaking pera para i-operate si Vice President Sara Duterte? Di natin alam di ba? Kasi sa totoo lang, tila ayaw tantanan. Wala namang illegal sa ginawa pero ayaw tantanan. Pinalalaki ng pinalalaki. Di ba? Tingnan natin, ano ba mangyayari dyan? Pero napuna ng sponsor ng COA budget na si Marikina Representative Stella Kimbo na gastos daw ng OVP ang 125 million pesos sa loob lamang ng 11 araw. Ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga
siya ang nagdi-defend ng budget ng COA, ha? Okay? Actually, siya rin yung nag-defend supposedly ng budget ata ng DepEd yun o OBP. I'm not sure kung anong particular na budget ng ahensya ng gobyerno na yun. Pero dinefend niya. Ngayon, tila iba ang pitik niya. Diba? Iba ang pitik niya ngayon, ha? Ano kaya ito? Nasabihan kaya ito ng speaker? Tinawag akong tambaluslos. Pagtanggol mo naman ako. Sige ka. Budget mo. Proyekto mo, baka mawala. Hindi naman ganun, ha? Hindi naman ganun, ha? Nagtataka lang ako, parang ibang pitik na ngayon. Balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days kung hindi 11 days po. Hininga na So, yan, ha. Hindi po DepEd, OVP po ito, yung pinag-uusapan natin. Budget po ng OVP po ito. Yung confidential fund ng OVP. Kaya nga, ewan ko, ha. Basta ito lang ang malinaw. Ang malinaw dyan, walang illegal na ginawa. Okay? Malinaw ho yun. Ngayon, kung marami silang kwento-kwento, chismis, kasi wala tayong magagawa doon sa chismis, eh. Di ba? Ang dali naman pumukol ng chismis. Di ba? Kahit ba legal lang ginagawa. Kung pupukol at pupukol ka lang, gusto mo lang pumuna ng chismis, kaya nga chismis, gagawa ka lang, invento ka lang, eh. O normal na sa kanilang gumawa ng chismis. At pansinin ninyo, ha. Ito, walang biro ito. Pansinin ninyo. Wala kang makikitang tira sa administrasyon. Pero lagi nakabaling kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo, napapagalataan tuloy kayo, eh. Porket alam ninyong nangunguna for 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte, mukhang ino-operate na, binibinay na ngayon, eh. Hindi, feeling ko talaga, feeling ko binibinay na si Sara Duterte ngayon, eh. As early as now, binibinay na siya. Ano yung binibinay? Di ba? Maalala ninyo si Binay? Nung siya ang nagna-number 1 na susunod na Pangulo, yan, talagang binira ng binira para talaga lumagpak. Ang pinagkaiba lang, sa tingin ko, medyo may katotohanan yung kay Binay. Kaya nga nadali sila, di ba? Yung anak niya hindi na makakatakbo. Nadali sila. Ngayon, mukhang wala ho silang mahukay, dito kay Vice President, eh. Wala na ho siya. Oh, grabe ka naman, porket Binay, black propaganda. Sabi dito isa, binibinay, black propaganda na. That's racist. Wala ko sinabing black propaganda, ha? Binibinay kasi ganun ang ginawa kay Binay noon. Maaga pa lang, talagang pinupolitika na siya. Ngayon, mukhang maaga pa lang, sinisilipan na, ginagawa na, iniimbentohan na kagad itong si VP Sara Duterte. namin ng pahayag ang OVP tungkol dito at hinihintay pa namin ang kanilang tugon. Dapat maging transparent sa paggasta. Hindi ho pwede maging transparent ang confidential funds. Para naman sira itong si ano. Hindi, alam mo, wala tayong magagawa, eh. Confidential funds nga yan, eh. Kung gusto ninyo talagang mawala yung confidential funds, wag na kayo putak ng putak. Ano na lang kayo ng batas na bawal na magkaroon ng confidential funds. Daldal tayo ng daldal, eh. Paliwanag nyo saan yung ginastos. Confidential funds ka, eh. Tok-tok sa'yo, di mo maintindihan. Kasi alam nyo, paulit-ulit lang yung issue ng confidential fund, confidential. Paliwanag nyo, hindi nga pwede kasi nga confidential. Tapos pag binigyan, wala naman tayong magagawa kasi kayo rin naman na nagdi-decide. Hindi ko nga mag-gets dito sa camera, eh. Sila rin naman na nagdi-decide. Pero nirereklamo rin naman sila. Di ba? So sana kung ayaw nyo talaga
Abay, pambihirang buhay, ready, magpasa na kayo ng batas na bawal na confidential fund. O ang confidential fund na hanggang 100 lang. Baguhin nyo yung batas. Dakdak kayo ng dakdak eh. Paggamit ng publikong pondo. Kasi yan po yung mandatory ng COA, di ba? Na mai-report din nila na nagasta ng maayos yung public funds natin. Nila, Ayon kay Kimbo, happy sinabi birthday. ng COA na ginamit ng OVP ang pondo bilang confidential fund sa ilalim ng line item na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Iba ang proseso ng pagbusisi sa Confidential and Intelligence Fund. Hindi rin isinasa publiko kung paano ito ginastos. Pero sa nagdaang budget briefing, sinabing hindi kailangan ng resibo para sa liquidation nito. Pero nagsusubiti raw naman ng mga dokumento ang mga ahensya ng gobyerno na mga pinagkagastosan nila. Ilang ahensya ng araw ang natuklasang hindi nakakasunod sa wastong pagre-report ng Confidential and Intelligence Fund. Tanong ng isang kongresista, ano ang parusa sa mga hindi nakakasunod sa wastong reporting? Under the current set of rules, there are no penalties. So, di ba? Daldal tayo ng daldal eh. Dito to, isipin nyo to ha. Talaga may problema tayo sa batas natin. So kung may problema tayo sa batas, sino ang dapat sisihin? Mga mambabatas. Kayo gumagawa, kayo nag-a-amend. Bakit hindi nyo gawin at i-amend? Isipin nyo to ha. Meron palang kailangan mo mag-submit pa rin. Pero hindi pa pwede i-public. Pero isasubmit mo pa rin sa COA. Kunwari, ginamit mong, kunwari, pagpapaaral ng vlogger para sa ikauunlad ng bayan na ito. O, pinaaral mo yung vlogger mo, binigyan mo ng 16 million. Halimbawa lang naman. Hindi mo kailangan bigyan na resibo yun. Wala ho sa batas yun. Ngayon, kung hindi mo sinagmit yun, wala rin naman parusa. O, ano gusto nyo mangyari? Hindi, alam niyo, napakasimple nitong bagay na ito eh. Galit na galit kayo sa confidential funds. Bakit hindi kayo gumawa ng batas o mag-amend ng batas na tanggalin ng confidential fund, limitahan ng confidential fund nang tapos na usapan dito? Kasi ulit-ulit lang yan. Next year yan uli. Pustahan tayo, next year yan uli. Hindi, isipin nyo, next year yan uli ang pag-uusapan. Laki na naman ng confidential fund, laki na naman ng confidential fund, laki na naman. Bakit hindi kasi kayo gumawa ng batas? O ito lang, OP lang at siguro yung mga specific lang na mga ahensya ng gobyerno ang pwede at ito lang yung amount. At dapat isubmit sa Senado, sa Congress kung saan ginastos. Pag nag-fail lang pag-submit, ito parusa. Pambihira o. Sino ba dapat sisihin dyan? Kayo may kasalanan. Kayong mga mambabatas na ewan ko kung ano ginagawa ninyo. At hindi ninyo ayusin yan. Reklamo kayo ng reklamo, ayaw nyo naman i-amendahan ng batas natin para maayos yan. Pambihira. Puro kayo daldal. Ano kayo, silibayan?